Morning, mga bata. So, mag-aral muli tayo ngayon para sa MTB Quarter 2 ng Module 4, 5 at 6. Ang aralin natin ay tungkol sa metapora. Magbalik tanaw muna tayo. So, meron tayong hanay A at doon tayo pipili sa hanay B ng mga kasing kahulugan. Sa number 1, amoy pinipig. So, ang ibig sabihin nito ay B, mabango. Number 2, bukas ang palad. Okay, so tama. Matulungin ang ibig sabihin nito. Ano naman ang ibig sabihin ng lantang gulay? Okay, sobrang pagod. Nagsusunog ng kilay. Yun, masipag mag-aral. Number 5, kilos pagong. Letter C, mabagal. Ang metapora ay isang uri ng tayutay kung saan ang ipinagtutulad o ipinaghahambing ang dalawang magkaibang bagay. Hindi ito ginagamitan ng sing o tulad ng. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap. So, tingnan natin mabuti yung mga naka-bold, nakasulat ng mas malinaw. So, yung dalawang yon ang pinaghahambing. Si Jose ay hindi marunong magpatawad. Siya ay may pusong bato. So, nakita natin ang nakasulat dyan na mas malinaw ay yung Jose tsaka pusong bato. Ikalawa, si nanay ay may pusong mamon. Madaling mawala ang galit niya. So, ang naka-bold letters, nanay, pusong mamon. Pangatlo, may dugong bughaw ang pamilya Aquino. Sila ay kilala at bantog sa kanilang lugar. So, masasabi natin na yung pamilyang Aquino, inihambing siya o iwinangis sa dugong bughaw. Ikaapat, ang COVID-19 ay bangungot sa maraming bansa. Ano daw ang COVID-19? Ito ay isang bangungot. Ikalima, ang mabisang sandata sa kaguluhan ay ang panalangin. So, ang sandata dito ay yung panalangin. Pansinin ang mga pangungusap kanina na binasa natin. Saan inihambing o iwinangis si Jose? Saan naman inihambing si nanay? At ang pamilyang Aquino? Ang COVID-19, saan ito inihambing? Saan inihambing o itinulad ang sandata? So, dun sa binasa natin bawat bilang, nakita natin may dalawang salitang nakasulat ng bold, ng malinaw. So, yun ang pinaghahambing. Yun yung dalawang salitang pinagwawangis. Kapag ang tao o bagay ay inihambing o iwinangis sa ibang bagay, ang tawag dito ay metapora o pagwawangis. Metapora o pagwawangis. Ayan, mga bata, ang dapat nating tandaan, ang metapora ay tayutay na nagpapahayag ng direktang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Okay, tingnan pa natin ang iba pang mga gagawin. Panuto, gumuhit ng bulaklak kung ang pangungusap ay metapora at dahon naman kung hindi. So, una, basahin ko yung unang bilang. Ang anak ni Mang Larry ay maamong tupa. Siya ay laging sumusunod sa kanyang ama. So, ano kaya ang sagot natin dito? Yung bulaklak o yung dahon? Okay, bulaklak. Kasi itong pangungusap na to ay tinatawag nating metapora. Ikalawa, ang bagong silang na anak ni Jessica ay isang magandang rosas. Okay, bulaklak din. Dahil kanino iwinangis si Jessica? Yung bagong anak ni Jessica, bagong silang anak. So, sabi ito ay isang magandang rosas. Kaya ito rin ay isang metapora. Pangatlo, ang ating mga ina, ang ilaw ng ating mga tahanan. Ang sagot natin ay metapora, bulaklak. Kasi yung mga ina natin, inihambing o iwinangis bilang ilaw ng tahanan. Kaapat, ang aming bagong kotse ay biyaya ng hulog ng langit. So, metapora pa rin to. Okay, so yung kotse ay isang biyaya, ihambing sa isang biyaya mula sa langit. At ikalima, isang anghel ang nagbigay ng pagkain sa nangangailangan.
Ano ang sagot natin? Okay, metapora pa rin. Sa Module 5, Aralin 1, pagsasatao o personifikasyon. Ang pagsasatao o personifikasyon ay tayutay na inihahalin tulad ang bagay sa katangian ng tao. Ito ay nagbibigay buhay sa isang bagay na walang buhay. Mga salitang pandiwa at pangalan ang ginagamit sa pagpapakilos nito. Basahin at tingnan ang mga bagay na nabigyang katangian ng tao. So muli, tingnan natin mula 1 hanggang 5, may mga salitang nakasulat doon sa mas malinaw, na mas malinaw. So, pakatandaan natin, pag nag-uusapan natin ay pagsasatao o personifikasyon. So, sa unang bilang, nagsasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng amihan. Okay, so dahon ang nakasulat ng bold. Ikalawa, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa akin. Yung salitang bituin, Ikatatlo, galit na galit ang haring araw. Ikaapat, niyakap ang dilim ang lahat sa buong paligid. Number 5, hinalikan ako ng malamig na hangin. So, basahin natin yung mga salitang nakasulat ng mas malinaw: dahon, bituin, araw, dilim, at hangin. Kapag ikinakabit o inilalagay ang katangian ng tao sa mga bagay na walang talino, tulad ng hayop at bagay, ang mga pahayag na ito ay isang anyo ng tayutay na kung tawagin ay pagsasatao. Kaya nga mapapansin natin doon sa binasa natin mga bata, tila mga parang tao, parang mga tao yung mga bagay na inilalarawan natin. So, ano nga ang tawag natin? Pagsasatao. Tandaan, ang pagsasatao o personifikasyon ay tayutay na inihahalin tulad ang bagay sa katangian ng tao. Ginagamit ito upang bigyang buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao, talino, gawi, kilos, ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangalang diwa. At pangungusap, lagyan ng check kung ang tayutay na ginagamit or ginamit sa bawat pangungusap ay personifikasyon o pagsasatao at X kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Number 1, ang makulay mong damit ay naghahanap ng atensyon. Ito ba ay check o X? Check. Okay, ibig sabihin, ang halimbawang ito ng pangungusap ay isang personifikasyon o pagsasatao. Kasi yung damit, para siyang inilarawan o binigyang katangian na tila baga parang isa siyang tao. Ikalawa, sumasayaw ang mga kawayan sa bawat ihip ng hangin. So, ano ito? Ito ba ay check or X? Tama. Ito ay personifikasyon pa rin o pagsasatao. Mga kawayan, sabi, sumasayaw ang mga kawayan. So, sa totoong buhay naman, ang kawayan ay isang bagay na gumagalaw lamang kapag nahahanginan. Kaya, dito, para siyang inilarawan na tila baga isa siyang tao na sumasayaw ng kusa. Okay, pangatlo, hayaan mong magsalita ang dyaryo para may maintindihan ka. Ito ay, pagsasatao o personifikasyon. Kasi ang dyaryo hindi naman talaga nagsasalita. Okay? Kung hindi, maiintindihan mo lang talaga ang laman ng dyaryo kung ito ay iyong babasahin at uunawain. Ikaapat, hinalikan ako ng malamig na hangin. Ang sagot natin ay check pa rin. Personifikasyon ng pagsasatao pa rin. Ikalima, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ito ay check. Okay, pagsasatao pa rin o personifikasyon. Module 6, Aralin 1. Tungkol sa pagmamalabis o hyperbole.
Ang pagmamalabis ay tayutay na nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan at katangian. Basahin natin at suriin ang mga pariralang nagpapahayag ng pagmamalabis sa bawat pangungusap. Una, ang kanyang ngiting tumataginting ay naglalarawan ng 1,000,000 alaala ng kanyang kamusmusan. So nakita natin yung pagmamalabis dito, na mga salitang ginamit. So muli nakasulat sila ng bold letter o mas maliwanag, malinaw. Ikalawa, inabot ng bagong taon haba ng kwento ni Aling Poring. Inabot ng bagong taon. Imagine kung gaano katagal, So, may kalabisan sa puntong yan. Ikatlo, namuti ang kanyang buhok kahihintay sa'yo. Namuti ang kanyang buhok. So, dati ba, di ba, ang kulay ng buhok ay kulay itim. So, dahil sa kahihintay, ano ang sabi? Naging kulay puti na ang buhok. Sobra, sumobra yung kulay ngayon. Biglang nagbago dahil sobrang tagal ng pagdating ng kanyang hinihintay. So, basahin muli natin yung mga salitang nagpapahayag ng pagmamalabis. 1,000,000 alaala, inabot ng bagong taon, namuti ang kanyang buhok. Ano ang ibig sabihin ng bawat pariralang ginamitan ng pagmamalabis? Una, marami siyang masayang alaala noong siya ay bata pa. Okay, yan ang kahulugan. Noong unang pangungusap na binasi natin kanina. Mahaba ang kanyang kwento. Yan. Kaya sinabi niya na inabot ng bagong taon. Sobrang haba ng kanyang chika. Okay? Chika minute. Ikatlo, naghintay siya ng matagal. Yun naman ang kahulugan noong ikatlong pangungusap na binasa natin. Maaari tayong gumamit ng mga pariralang ginagamitan ng pagmamalabis upang mas kahika-hikayat basahin ang pangungusap. Ang paggamit ng pagmamalabis ay nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Tandaan, ang pagmamalabis ay tayutay na nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan at katangian. Sagutin natin itong gawain na ito. Sa una, kailangan ko munang tapusin ang aking gabundok na labahin bago manood ng paborito kong pelikula. So, alin dito ang nagpapahayag ng pagmamalabis? Anong parirala? Yun. So, yung kinahunan natin, gabundok na labahin. Ibig sabihin, marami. Pangalawa, naghintay ako ng 100 taon sa kakalamang dumating. Alin naman dito ang nagpapakita ng pagmamalabis? Naghintay ako ng 100 taon. Ikatlo, sa sobrang gutom ko, kaya kitang lamunin ng buo. Kaya kitang lamunin ng buo. Ayun, kaya kitang lamunin ng buo ang nagpapakita ng pagmamalabis. At ika-4, umusok ang ilong ni Lando nang malaman niyang ninakaw ang kanyang inipong pera. So ano daw ang nangyari nung ninakaw ang inipon niyang pera? Halos umusok ang ilong. Bakit? Sobrang galit. Yan. Ibig sabihin nung pag umusok ang ilong, sobrang galit ang naramdaman ni Lando. Natural, nawala ang kanyang pera. Okay, ikalima, narinig ng buong mundo ang iyong sigaw. Imagine, buong universe, buong mundo ang nakarinig nung siya ay sumigaw. At yun ang ating salitang nagpapahayag ng pagmamalabis. Gabundok na labahin, naghintay ako ng 100 taon, kaya kitang lamunin ng buo, umusok ang ilong, narinig ng buong mundo. Tandaan mga bata, ito ay nagpapahayag ng pagmamalabis. Okay, at dyan nagtatapos ang ating aralin.
Mga bata, maraming salamat. Bye-bye.